Magandang araw mga kakuwentuhan. Ngayong araw ang topic natin ay kung paano masusugpo ang fake news. Kaya ang tanong ko kay ay ganito. Paano natin magbibigay ng solusyon ang problema tungkol sa fake news? Anong solusyon ang pwede nating gawin para sa problema tungkol sa fake news? Isa sa pinakamalaking hamon sa panahon natin ngayon ay hindi nakakulangan ng impormasyon. Ang tunay na problema ay ang sobrang dami ng impormasyon at kasama rito ang mga maling impormasyon o fake news. Noong araw, kakaunti lang ang pinanggagalingan ng balita, may radyo, telebisyon at pahayagan. Ngayon, halos lahat ng may cellphone ay pwedeng maging tagapagbalita. Isang post lang, isang video, isang screenshot o isang edited na larawan, maari nang umikot sa buong mundo sa loob lamang ng ilang minuto. Ang mas nakakalungkot, hindi lahat ng mabilis kumalat ay totoo. Minsan, mas mabilis pang kumalat ang kasinungalingan kaysa katotohanan. Kaya ang tanong natin ngayon ay, ano ang mga solusyon na pwede natin gawin para mabawasan ang problema ng fake news? Hindi ito simpleng problema na kayang solusyonan ng gobyerno lang, ng social media lang, o ng media organizations lang. Lahat tayo ay may papel na ginagampanan. Una, matutong maghintay bago mag-react. Isa sa mga dahilan kung bakit lumalaganap ang fake news ay ang pagiging padalos-dalos natin. May nakita tayong nakakagulat na balita. Galit agad, share agad, comment agad, hindi pa natin alam kung totoo. Napansin mo ba ang fake news ay madalas gumagamit ng emosyon? Kapag galit ka, natatakot ka o sobrang natutuwa ka, mas malaki ang posibilidad na hindi ka na mag-isip ng mabuti. Kaya magandang ugali ang simpleng pagtigil muna. Huminto, huminga, mag-isip. Hindi kailangang ikaw ang unang mag-share. Mas mahalagang tama kaysa mauna. Pangalawa, ugaliing mag-verify ng impormasyon. Napakadaling mag-search ngayon. Kung may nabasa kang malaking balita, tingnan kung ibinabalita rin ba ito ng iba't ibang mapagkakatiwalaang news organizations. Basahin ang buong artikulo, huwag headline lang. Maraming tao ang nagko-comment kahit headline lang ang nabasa. Mas maganda ring tingnan kung kailan ito inilathala. May mga lumang balita na muling ipinapakalat na parang nangyari lang kahapon. Nagiging sanhi ito ng kalituhan. Pangatlo, alamin kung sino ang pinanggalingan ng impormasyon. Hindi lahat ng page ay mapagkakatiwalaan. Hindi lahat ng account ay totoong tao. May mga anonymous account na ang layunin ay gumawa lamang ng gulo. Kapag hindi malinaw kung sino ang may akda, saan nanggaling ang impormasyon o wala man lang pinagbatayang source, maging maingat. Tandaan, hindi dahil maraming followers ang isang page ay automatiko na itong nagsasabi ng katotohanan. Pang-apat, turuan ang sarili tungkol sa media literacy. Isa ito sa pinakamahalagang long-term solution. Ang media literacy ay kakayahang suri ng impormasyon. Hindi lang ito para sa estudyante, hindi lang ito para sa guro, para ito sa lahat. Matutunan nating magtanong, ano ang ebidensya? Sino ang nagsabi? Ano ang layunin ng post? May ibang mapagkukunan ba? Opinyon ba ito o katotohanan? Kapag mas maraming Pilipino ang marunong magsuri, mas mahirap malinlang. Panglima, huwag gawing sukatan ng katotohanan ang dami ng shares. May kasabihan, popular does not always mean true. Kung ang isang maling impormasyon ay na-share ng 1,000,000 tao, mali pa rin yon. At kung ang katotohanan ay iilan lamang ang naniniwala, totoo pa rin yon. Ang dami ng likes ay hindi sukatan ng katotohanan. Pang-anim, itama ang maling impormasyon ng may paggalang. May mga pagkakataong makikita nating naloko ang ating kaibigan o kamag-anak. Huwag agad silang insultuhin. Kapag pinahiya natin sila, lalo lamang silang magiging depensibo. Mas magandang sabihin na mahinahon. Sa pagkakaalam ko, iba yata ang impormasyon dito. Heto ang nakita kong source. Mas madaling tumanggap ang tao kapag may respeto. Pang-pito, maging responsable sa pag-share. Bawat pindot ng share ay may epekto. Minsan, akala natin simpleng click lang. Pero maaring may taong matakot, may masira ang reputasyon, may mag-away na pamilya, may maimpluwensyahang maling desisyon. Ang bawat share ay parang boto ng tiwala, kaya siguraduhin karapat-dapat itong pagkatiwalaan. Pangwalo, hikayatin ng mga paaralan at pamilya na pag-usapan ang fake news. Hindi sapat na minsan lang itong pag-usapan. Dapat bahagi ito ng edukasyon. Turuan ang mga bata kung paano magtanong. Turuan silang huwag basta maniwala. Mas madaling bumuo ng mapanuring isip kaysa baguhin ang isip na nasanay ng maniwala sa maling impormasyon. Pangsyam, suportahan ang mga organisasyong nagsusuri ng impormasyon. May mga grupo at mamamahayag na nagsisikap mag-fact check ng mga viral na balita.
Hindi sila perpekto. Nagkakamali rin ang sinuman. Pero mahalaga ang pagkakaroon ng mga institusyong ang layunin ay magsuri ng mga pahayag gamit ang ebidensya at malinaw na pamamaraan. Ang kultura ng pagsusuri ay mas mabuti kaysa kultura ng haka-haka. Panghuli, simula ng pagbabago sa sarili. Minsan gusto nating baguhin ang buong internet. Pero baka mas praktikal na magsimula sa sarili. Kung bawat isa sa atin ay magiging mas responsable, mas magiging maingat sa pagbabasa, mas magiging mapanuri, mas magiging disiplinado sa pag-share, unti-unting mababawasan ang pagkalat ng fake news. Hindi man natin tuluyang mawala ito, maaari natin itong pahinain. Isang pagmumuni-muni. May isang kasabihan na nagsasabing ang kasinungalingan ay makakarating na sa kalahati ng mundo bago pa man makapagsuot ng sapatos ang katotohanan. Maaring hindi natin mapigilan ang lahat ng maling impormasyon. Ngunit, maari nating piliin na huwag maging bahagi ng problema. Sa bawat post na hindi natin basta ibinahagi, sa bawat balitang ating sinuri, sa bawat maling impormasyong ating itinama ng may paggalang, may naitulong na tayo sa pagbuo ng isang lipunang mas responsable at mas mapatmanuri. Sa huli, ang laban kontra fake news ay hindi lang laban para sa tamang impormasyon. Laban din ito para sa tiwala, para sa pagkakaisa, para sa mas maayos na pagdedesisyon, at para sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. Dahil ang katotohanan ay hindi lamang dapat hinahanap, ito ay dapat pinangangalagaan.